Maraming dahilan kung bakit nanlalamig ang isang tao sa kanyang minamahal. Minsan ay dahil sa sobrang tagal na nila at nagkakaroon na ng pagkasawa. Meron din na baka meron ng pinag-iinitan na iba kaya nanlalamig na. O kaya ay dahil sa nakikita niya na sobrang mahal na mahal siya ng partner niya. Kaya nawawala na ang thrill na magiging daan upang manlamig. Ngunit paano na lamang kung sa pagbabalik ng init ng pagmamahal mo sa kanya ay siya naman ang manlamig sa iyo? Magagawa pa bang isalba ang isang relasyon kung ang isa ay nais nang bumitaw? Dear Papa Dudut, madalas kong marinig sa iyo Papa Dudut ang mga salita na nasa huli ang pagsisisi. Noon ay hindi ko masyadong iniintindi ang mga salitang yan sapagkat ako ang klase ng tao na kapag may nagawang desisyon na hindi naging maganda ang resulta ay hindi ako nagsisisi. Ang ginagawa ko ay gumagawa ako ng paraan para may tama ang resulta ng aking nagawang pagkakamali. Itago mo na lamang ako sa pangalang Eson. Ngayon ay 29 years old at merong isang maliit na online business at may part-time job na online ko lang din ginagawa kaya most of the time ay nasa bahay lamang ako. Ayoko maging spoiler sa sarili kong kwento kaya hindi ko muna sasabihin kung meron ba akong girlfriend o wala na sa kasalukuyan. Ang ikikwento ko ay tungkol pala sa love story namin ng isang babae na itatago ko sa pangalang Regine. Matanda ako kay Regine ng 1 year. Nagkakilala kami dahil sa kaibigan siya ng sister ng kabarkada ko. 23 years old pa lamang ako noong unang beses na nakita ko si Regine, Papa Dudut. Sa inuman sa bahay ng kaibigan ko kasi birthday ng father niya. Nandun si Regine, nagkasama kami sa inuman at nagkakwentuhan hanggang sa naging palagay ang loob namin sa isa't isa. Hindi ko na papahabain ang kwento ko. Niligawan ko si Regine kasi unay nagandahan ako sa kanya at ang bait pa niya. May sense siyang kausap. Dumating ang time na sinagot na niya ako. Sobrang saya ko kasi talagang mahal ko na si Regine, Papa Dudut. Wala pang 1 month ang relationship namin ay ipinakilala ko na siya kaagad sa family and friends ko. Ganon din ang ginawa niya. Ipinakilala rin niya ako sa mga taong malapit sa kanya, lalo na sa kanyang family. That time, pakiramdam ko ay si Regina ang babaeng makakasama ko sa panghabang buhay. Siya na yung gusto kong pakasalan at maging ina ng mga anak ko. Normal siguro na mag-isip ng gano'n ang isang lalaki lalo na at mahal na mahal niya ang isang babae. Siguro ay dahil na rin sa ang daming katangian ni Regina talagang hinahanap ko sa isang babae na aking seseryosohin. Sweet siya, malambing, family-oriented, mabait at mataas ang pangarap niya sa buhay. Gusto niya maging isang chef dahil mahilig siyang magluto. Masarap siyang magluto, Papa Dudut, kapag pumupunta ako sa kanila ay siyang nagluluto. Welcome rin ako ng time na yon sa pamilya ni Regine. At nararamdaman ko na boto naman sila sa akin para kay Regine. Sa unang 3 taon namin ni Regine, bilang magkasintahan ay doon ko naramdaman ang peak ng pagmamahal ko sa kanya. Kumbaga sobrang mahal na mahal ko pa siya noon. Hanggang sa parehas na kaming nagtatrabaho at medyo nabawasan na ang oras namin sa isa't isa. Dagdag na rin siguro na may ibang tao akong nakilala at mas nagkaroon na ako ng oras sa mga bago kong kakilala kesa sa aking girlfriend. Kung noon ay halos araw-araw kaming nagkikita at naging every weekend na lamang at kung minsan ay hindi pa. Aaminin ko na nasa akin ang problema, Papa Dudut. Willing kasi na gumawa ng paraan si Regine basta makapagkita lamang kami. Pero ko ang parang palaging busy. Minsan nga ay nakapagsisinungaling ako sa kanya na may trabaho ako kahit wala. Kahit ang totoo ay nasa bahay lamang ako at natutulog o kaya ay kasama ang mga katrabaho o mga kaibigan ko. Wala naman akong ibang babae, Papa Dudut, talagang naumay lamang ako sa naging routine namin ni Regine na araw-araw kaming nagkikita.
Kaya nang magkaroon ako ng mga bagong kaibigan ay nakita ko na marami pa pala akong ibang bagay na gagawin at hindi ko dapat ikinukulong ang circle ko sa girlfriend ko lang. Alam kong napapansin ni Regine ang mga pagbabago na nangyayari sa pakikitungo ko sa kanya. At ang alam ko ay hinahayaan niya lamang ako. Pakiramdam ko kasi ay ayaw niya akong kausapin tungkol sa bagay na yon kasi baka pagsimulan pa ng away o hindi pagkakaunawaan. Sa loob kasi ng ilang taon na magkasintahan kami ay hindi pa kami nagkaroon ng malaking away. At yung marahil ang bagay na iniwasan ni Regine. May isang pagkakataon naman sa rin namin ni Regine papadudot. Ngunit imbes na mag-celebrate kaming dalawa together, ay mas pinili kong sumama sa mga kaibigan ko sa isang amusement park. Upang hindi magtampo si Regine sa akin ay sinabi ko na masama ang pakiramdam ko at kailangan kong magpahinga. Gusto pa nga niya akong puntahan sa bahay pero ang sabi ko ay huwag na at baka mahawa pa siya sa akin. Sinabi ko na pwede naman kami mag-celebrate na dalawa kapag okay na ang pakiramdam ko. Very understanding si Regine bilang isang girlfriend ko kaya kapag may ganong pagkakataon ay iniintindi niya ako nang hindi na siya nagtatanong pa. Pero totoo nga yung walang sikreto na hindi nabubuking. Nalaman ni Regine na wala talaga akong sakit ng araw ng aming monthsary at nagdahilan lamang ako upang makasama ang mga kaibigan ko sa amusement park. Nag-upload kasi ng picture namin sa amusement park sa Instagram yung isa kong kaibigan at itinag niya ako. Nakita yun ni Regine at doon na hindi nakatiis si Regine na kausapin ako. Sorry Ison, pero hindi ko maiwasan na magtampo sa ginagawa mong pagsisinungaling sa akin. Sana nagsabi ka na lamang ng totoo na mas gusto mong kasama ang mga kaibigan mo sa mismong araw ng monthsary natin. Sabi sa akin ni Regine na may kasamang pagtatampo. Sorry, hindi ko kasi alam kung papayagan mo ko. Saka yung isa naming kasama doon ay uuwi na sa province nila. Yung araw na yun na lang ang araw na pwede namin siyang makasama bago siya umalis. Katwiran ko kay Regine. Sinabi na rin ni Regine sa akin sa pag-uusap naming yon ang mga pagbabagong napansin niya sa akin. Pakiramdam daw niya ay hindi ko na siya gaanong kamahal. Parang nawalan na raw ako ng gana sa kanya. Ewan ko ba pero hindi ko kayang aminin kay Regine na totoo ang mga nakikita niyang pagbabago sa akin tungkol sa pakikitungo ko sa kanya. Imbis na aminin ko yon ay sinasabi ko na nagkakamali siya ng iniisip. Mahal ko pa rin siya at talagang sadyang naging busy lamang ako simula nang magkaroon ako ng trabaho. Ang sabi ko pa ay ganon din naman siya pero hindi ko siya pinag-iisipan ng kagaya ng iniisip niya sa akin. Naayos naman namin ni Regine ang tampuhan na yon, papadudot. Nag-promise ako sa kanya na sisikapin kong mas bigyan siya ng time sa kabila ng pagiging busy ko sa aking trabaho. Saka na-realize ko rin na mahal ko pa rin si Regine at hindi ko pa siya kayang mawala sa aking buhay. Nagkataon lang talaga na natutuwa ako sa mga bagay na nagagawa ko kasama ang aking mga kaibigan. Dagdag rin siguro na na-bored na rin ako sa relasyon naming dalawa. Ngunit yung love ko para sa kanya ay nandun pa rin naman. Nakita ko ang saya kay Regine nang mabilis naming naayos ang aming problema. Ilang araw din kaming naging sweet sa isa't isa at palagi ko siyang tinatawagan kasi hindi kami madalas na magkasama dahil sa aming trabaho. Pero bumalik na naman ako sa dati kong pagtrato sa kanya. Naging cold ako sa aking girlfriend at kahit na tumatawag siya at nagchat-chat ay hindi ako nagre-response. Kumbagay naumay na naman ako sa kanya, papadudot. Kung tutusin ay okay na si Regine bilang isang girlfriend. Wala akong problema sa kanya pero naborengan lang talaga ako sa mga routine naming dalawa bilang magkasintahan. Aware ako sa kung paano ko pakitunguhan si Regine, papadudot. Minsan ay naiisip ko na baka ma-save ko ang aming relationship kung magsasama na kami sa isang bubong o sa mas madaling salita ay mag-live-in na kami.
Ilang araw ko rin yung pinag-isipan bago ko tinanong kay Regine kung papayag ba siya sa ideya na yon. Regine, naisip ko na baka mas okay kung magsama na tayo sa isang apartment. May nakita akong mura na malapit sa work mo, 1 bedroom. Ang turan ko kay Regine. Gusto ko pero hindi ako sigurado kung papayagan ako nila Papa at Mama. Lalo na kapag nalaman nila na ikaw ang kasama ko. Saka bakit mo naman niya naisipan? Tugon niya. Di sabihin mo na hindi ako ang kasama mo. Sabihin mo ng mga friend mo o ka-work mo. Naisip ko kasi na ito ang dapat nating gawin para magkaroon tayo ng mas maraming time na magkasama. Para hindi na natin nami-miss ang isa't isa. Paliwanag ko kay Regine. Susubukan ko pero hindi ko maipapromise na papayagan nila ako ha. Ang sabi ni Regine sa akin. Sa huli ay napapayag ko si Regine at nagpaalam siya sa magulang niya. Nagawa patuloy niyang magsinungaling sa mga ito para lamang masunod ang gusto ko. Kinuha na namin yung apartment na sinasabi ko sa kanya. Nang magsimula na kaming magsama sa isang bubong ay doon ko na na-experience ng sobrang pag-aasikaso ni Regine. Kahit parehas kami ng oras ng pasok ay gumigising pa rin siya ng sobrang maaga para makapagluto ng breakfast at maihanda ang uniform ko sa aking trabaho. Tuwing weekend ay naglalabas siya ng mga damit naming dalawa at siya rin ang halos gumagawa ng mga gawaing bahay. Kahit na minsan ko lang siyang tulungan ay never akong nakarinig ng reklamo mula sa kanya. Papadudot lahat ng iyon ay nagagawa niya kahit meron siyang trabaho. Kahit sinong lalaki siguro ay papangarapin na magkaroon ng asawa na kagaya ni Regine. Nang minsan nga na mag-inuman kami ng mga katrabaho ko sa apartment at nakita nila kung paano ako asikasuhin ni Regine, ay nainggit sila sa akin. Huwag ko na raw pakawalan si Regine dahil bibihira na mga babaeng kagaya nito. Dapat daw ay mahalin ko si Regine ng sobra at baka masulot ito ng ibang lalaki sa akin. Siyempre pinagmalaki ko sa kanila na tinatrato ko ng maayos ang girlfriend ko kahit alam ko sa aking sarili na hindi. May pagmamayabang lamang ako. Naniniwala ako sa sinasabi ng mga katrabaho ko, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na sobrang swerte ko na may Regine ako. Pakiramdam ko nga ay asawa ko na talaga siya sa pag-aasikaso at pagsisilbi na ginagawa niya para sa akin. Hindi man lamang siya nagsasabi na napapagod na siya. Parang basta makita niyang okay ako ay masaya na siya sa ganon. Sobrang selfish niya kasi madalas ay ako ang inuuna niya kesa sa kanyang sarili. Dahil sa okay naman si Regine at nagkikita na kami sa araw-araw ay hindi na kami nagkaroon pa ng pag-aaway tungkol sa kawalan ng oras ko sa kanya. Inilalaan na lang namin ang weekend para makasama ang family or friends naming dalawa. Kapag weekend ay diretso uwi na ako sa amin. O kaya inaaya ko na mga kaibigan ko na lumabas o kaya ay magpunta sa kung saan. Habang si Regine ay minsan lamang umuwi sa kanila dahil na rin sa mga gagawin niya na kapag walang pasok sa trabaho lang niya nagagawa kagaya ng paglalaba at pagpaplansya sa ilang damit naming dalawa. Hinahayaan ko lang si Regine sa mga ginagawa niya dahil nakikita ko na nag-i-enjoy siyang gawin yon. Naisip ko yun, Papa Dudut, kasi wala akong naririnig na reklamo mula sa kanya. O kaya kahit dumaing man lang siya ay wala, Papa Dudut. Sa ilang buwan namin ni Regine na magka-live-in ay mas nasanay na ako sa presensya niya at sa mga ginagawa niyang pagsisilbi sa akin. Kung dati ay sobra ko siyang na-appreciate. Noon ay dumating na ako sa point na parang normal na sa akin lahat ng ginagawa niya, Papa Dudut. Hindi ko na yun nakikita na espesyal na parang naiisip ko na dahil boyfriend niya ako ay dapat lang talaga na asikasuhin niya ako. Kumbaga hindi ako nagiging thankful sa lahat ng effort niya at nabaliwala ko na siya. Nagluto nga pala ako ng adobong baboy. Gusto mo bang magbaon sa work mo para hindi ka na bumili ng food mo? Tanong sa akin ni Regine nang papasok na ako sa trabaho ko isang umaga. Wag na. Natatamisan ako sa adobo mo Casual kong sagot. Pero dati kumakain ka ng adobo ko kahit na gano'n ang lasa.
Akala ko gusto mo ng ganong luto kaya hindi ko na binabago ang lasa, ang sabi pa ni Regine. Nahiya lang kasi akong sabihin sa iyo dati pero sana bawasan mo ang tamis. Hindi naman dessert ang adobo, ulam yan. Pabalang kong wika. Okay, buti at sinabi mo. Sa susunod na pagluluto ko ay i-adjust ko na ang lasa. Pasensya ka na ha. Paghingi pa ng sorry ni Regine, Papa Dudut. Alam kong nasaktan si Regine sa mga sinabi ko, lalo na at sinabi ko yon sa kanya sa paraan na hindi maganda. May way naman upang sabihin ko sa kanya na hindi okay sa akin ang lasa ng luto niya. Pero mas pinili kong sabihin yon kay Regine sa paraan na masasaktan siya. Nang sinabi ko yon sa kanya ay wala akong naramdaman na awa o konsensya dahil sa bigla na rin akong nawala ng pakiramdam sa mararamdaman ni Regine, Papa Dudut. Kung ano na lamang ang maisipan kong sabihin sa kanya ay sinasabi ko kahit alam ko na pwede siyang masaktan. Ngunit sadyang mabait si Regine. Kahit na nasasaktan ko siya sa pamamagitan ng aking mga sinabi, ay wala akong narinig sa kanya. Mas pinili niya ang maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Iniisip niya siguro na hindi lang maganda ang araw ko o kaya ay meron akong problemang pinagdadaanan. Kaya ako ganoon sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ay mas lumala pa ang naging pagbabaliwala ko kay Regine, Papa Dudut. Nasanay na talaga ako na ganon ko siya itrato. Kagaya na lamang na kapag meron akong lakad pagkatapos ng work ko ay hindi na ako nagpapaalam sa kanya. Kung minsan ay nakakalimutan ko pero mas marami yung sinasadya ko na hindi magpaalam. Kahit nagchat-chat siya sa akin kung nasaan ako ay hindi ko siya nire-replyan. Nalalaman na lamang ni Regine kung saan ako nagpupunta kapag nakauwi na ako sa apartment. Sana sa susunod na may pupuntahan ka ay magsabi ka naman sa akin, Eson. Hindi ka naman siguro aabutin ng 1 minuto sa pagchat-chat sa akin para magpaalam, hindi ba? Mahinahong sabi sa akin ni Regine. Naubusan kasi ako ng data kanina, pasensya na. Pagsisinungaling ko. Hindi lang naman kanina ka hindi nagpaalam sa akin, maraming beses na. Ibig bang sabihin ay palagi kang nawawalan ng data sa tuwing may lakad ka? Tura ni Regine. Nakakalimutan ko rin minsan. Humihingi naman ako ng pasensya sa iyo, di ba? Saka ano bang gusto mo? Magkasama tayo palagi. Gusto mo ba na after ng trabaho ko ay palagi akong dediretso rito sa bahay para makasama mo ko? Paano naman ang social life ko? Medyo mataas ang boses na sabi ko. Son, hindi naman yun ang pinopoint ko kundi yung hindi mo pagpapaalam sa akin kung saan ka nagpunta. Hindi ko alam kung pauwi ka na ba o kung hihintayin ba kita para sabay tayong mag-dinner. O hindi na kasi may lakad ka. Girlfriend mo ako at di naman siguro masama na i-update mo ako. Kahit sa kung saan ka man lang pupunta at sino ang mga kasama mo. Paliwanag ni Regine. Hindi na lamang ako nagsalita after na sabihin yon ni Regine kasi tinatamad na ako makipagtalo sa kanya. Inisip ko pa na parang nakakasakal na si Regine sa ginagawa niyang yon, Papa Dudut. Nang panahon na yon ay nagsisisi na rin ako kung bakit ko pa pinilit na magsama kami sa iisang bubong. Kaya nakapagdesisyon ako na bumalik na lamang ulit kami sa kanya-kanya naming buhay. Ilang araw din ako nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin kay Regine ang desisyon kong yon, Papa Dudut. Nang sabihin ko ay tinanong niya ako kung hindi na ba ako masaya na kasama siya. Nagsinungaling ako at sinabi ko na pinapauwi na ako sa amin kasi namimiss na ako ng mama ko. Lalo na yung time na sa bahay namin ako umuwi. Sa naging dahilan ko na yon ay naunawaan ako ni Regine at sumang-ayon na rin siya sa pag-alis naming dalawa sa apartment. 2 weeks after ng pag-uusap namin ni Regine ay bumalik na ako sa bahay namin at ganon din si Regine. Sobrang lungkot niya kasi nasanay na raw kasi siya na nagkakasama kami sa isang bahay. Nang nasa amin na ulit ako ay mas nagkaroon na ako ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko. Nagpatuloy pa ang pambabaliwala ko kay Regine at may mga araw na hindi na kami nagkakausap.
Kahit sobrang haba ng chat niya sa akin ay maikling reply lang palagi ang pinapadala ko sa kanya. Kapag sinasabi ni Regine na parang nagbago na ako, ay sinasabi ko na nasa utak niya lamang yon o kaya ay pagod lamang ako sa trabaho. Hindi na rin ako nag-e-effort na makipagkita kay Regine. Hinahayaan ko na siya na magpunta sa bahay namin kung gusto niya akong makita. Kapag inaaya niya akong pumunta sa isang lugar o kaya ay mag-date ay palagi akong may dahilan para hindi ko siya masamahan. Kahit nga si mama ay napansin na palaging si Regine ang nagpupunta sa bahay at nag-e-effort na makita ako. Ang sabi ko na lamang ay si Regine ang may gusto na gawin yon. Naging marupok at tanga ako ng time na yon, Papa Dudut. Nag-entertain ako ng ibang babae habang kami pa ni Regine. Hindi alam ng babaeng nakilala ko na meron akong girlfriend. Mahigit 1 buwan din kaming magkausap noong girl na yon bago nalaman ni Regine ang kalokohan ko. Naghihinala na pala siya kaya pasimple niyang binuksan ang phone ko. Nang nasa bahay siya namin at doon ay nakita niya ang mga ebidensya ng panluloko ko sa kanya sa pamamagitan ng ibang babae. For the first time ay nakita ko na umiyak ng matindi si Regine. Doon ako nakaramdam ng sobrang konsensya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ko siya nagawang saktan gayong wala naman siyang ginawang masama sa akin. Papatawarin kita, Eson, kahit sobrang sakit ng ginawa mo. Bibigyan pa kita ng isa pang chance. Kakalimutan ko na lamang ang nangyari na ito. Siguro'y natukso ka lamang kasi magkalayo na tayo. Puno ng pangunawa na sabi ni Regine. Hindi ko inaasahan yon kasi akala ko ay makikipag-break na siya sa akin. Sobrang naawa ako sa kanya ng time na yon, Papa Dudut. Kung sa iba ay sasabihin na tanga si Regine kasi pinatawad pa niya ako, pero para sa akin ay napakabuti ng puso niya. Binalikan ko ang lahat ng masasayang memories naming dalawa at kung paano niya ako asikasuhin noong nasa iisang apartment pa kaming dalawa. Ramdam ko pa naman sa sarili ko na mahal ko pa si Regine. Sadyang ang boring niya lang siguro kasi sobrang bait niya at nawala na yung thrill. Humingi ako ng tawad kay Regine at nag-promise ako na hindi ko na siya lolokohin ulit. Naisip ko na dapat kong isave ang relationship namin ni Regine dahil sa pagmamahal na meron pa ako para sa kanya. Sinikap kong ibalik ang spark sa relasyon namin. Naging madalas ulit ang pag-date namin at pagkikita. Kung minsan ay sinosurpresa ko siya at ako na ang nagpupunta sa kanilang bahay. Kaya lang ay sa umpisa lamang ako naging ganon, Papa Dudut. Sa paglipas ng ilang linggo ay nawalan ulit ako ng oras kay Regine dahil sa mas pinili kong makasama ang mga kaibigan ko kesa sa kanya. Dahil sa pagbalik ko sa pambabaliwala ko kay Regine ay bumalik na ulit siya sa pag-e-effort na makita ako. Ilang beses ko nang pinag-isipan na makipaghiwalay na lamang kay Regine pero wala pa talaga akong lakas ng loob ng panahon na yon. Saka ayoko rin kasi na ako ang makipaghiwalay sa kanya. Gusto kong mangyari ay si Regine na mismo ang makipaghiwalay sa akin. Kapag kasi nalaman ng mga kakilala namin na ako ang nakipag-break kay Regine ay baka hindi maging maganda ang tingin nila sa akin. At ayoko ng ganon, Papa Dudut. Maraming months rin namin ang lumipas na hindi kami nakapag-celebrate dahil sa kagagawan ko. Tinamad na kasi ako noon na mag-celebrate kami ni Regine kapag months rin naming dalawa. Lumipas na lamang ang mga araw na yon na parang isang normal na araw na lamang. Kahit simpleng regalo ay hindi ko na nabibigyan si Regine, ngunit patuloy pa rin siya sa pagbibigay sa akin ng regalo kapag okasyon o dapat meron kaming i-celebrate. Ramdam ko na nagtitiis si Regine sa mga ginagawa kong pambabaliwala sa kanya. Alam ko na nagstay pa rin siya sa akin sa kabila ng lahat dahil sa mahal na mahal niya ako. Dumating na ako sa point na naramdaman ko na wala nang patutunguhan ng relasyon namin ni Regine. Kaya naisipan ko na makipag-cool off na lamang muna sa kanya.
At least ay hindi pa totally breakup yon at hindi pa sa akin mabubunto ng sisi. Pero nakita ko na kaagad na ang cool off na yon ay mauuwi rin sa breakup at yon talaga ang aking plano, Papa Dudut. Kinausap ko si Regine at sinabi ko na baka pwedeng mag-cool off muna kaming dalawa. Cool off? Ibig sabihin ba ay break na tayo? Naiiyak na tanong ni Regine. Hindi naman sa ganun. Ibig sabihin ay bibigyan muna natin ang isa't isa ng space para mag-isip. Alam ko na napapansin mo na parang nawawala na ang spark sa ating dalawa. Baka kapag nag-cool off tayo ay may mga bagay tayong ma-realize at malaman natin kung itutuloy pa ba natin tong relasyon nating dalawa o hindi na. Saka no contact muna tayo habang cool off tayo, ha? Paliwanag ko kay Regine. Parang hindi ko kaya na hindi tayo mag-communicate, Eson. Malungkot na sambit niya. Pero ganoon talaga kapag nag-cool off ang magkasintahan, turan ko. Hanggang kailan naman tayo cool off? Tanong niya. Hindi ko alam pero pwedeng 1 month, 2 months, pwedeng mas matagal pa. Basta parehas naman nating mararamdaman kapag kailangan na nating mag-usap kung ano ba talaga ang gagawin natin sa relationship natin. Sagot ko kay Regine. Sinabi ko pa kay Regine na habang cool off kaming dalawa ay pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya at ganun din ako. Kahit nang makipag-date siya sa iba ay pwede rin. In-explain ko sa kanya na paraan yon para malaman kung mahal pa ba namin ang isa't isa. Kapag na-attract kami sa iba, ibig sabihin ay hindi ko na siya mahal o hindi na niya ako mahal. Pero pinangako ni Regine sa akin na wala siyang balak na makipag-date sa iba at hindi na niya kailangan pang gawin yon para malaman kung mahal ba niya ako o hindi. Ang sabi niya ay mahal na mahal pa rin niya ako sa kabila ng pambabaliwala ko sa kanya. Medyo na-touch ako sa sinabi na yon ni Regine pero hindi pa rin yon naging sapat na dahilan para bawiin ko ang pakikipag-cool off sa kanya. Walang kalam-alam noon si Regine na ginusto ko na mag-cool off kami para maging daan yon para mag-break na talaga kami. Sa kaparaan ko na rin yon para magawa ko na ang lahat ng gusto ko at mapuntahan ko na ang gusto kong puntahan ng walang iniisip na tao na kailangan kong i-update. Binala ko talaga na mag-feeling single habang cool off kami ni Regine, Papa Dudut. Naging pabor sa akin ang cool off naming yon ni Regine, Papa Dudut. Sinunod niya rin ang sinabi ko na bawal muna kaming mag-communicate sa isa't isa. Mas naging malaya na ako kasi hindi ko na kailangan magpaalam kay Regine kung saan ako magpupunta. Sinubukan ko rin na makipag-date at mag-meet sa ibang babae pero wala akong sineseryoso. Gusto ko lang din kasing maramdaman yung feeling na may bagong tao akong kinikilala. Inabot na ng 1 buwan ang cool off namin ni Regine at nabahala na ako kasi hindi na talaga siya nag-reach out sa akin. Nag-expect kasi ako na sa aming dalawa ay siya ang hindi makakatiis at siya ang unang sisira sa rule namin na no contact rule. Pero parang ibang nangyari, Papa Dudut. Ako ang kinabahan sa ilang linggo na hindi kami nag-uusap at hindi ko alam ang nangyayari kay Regine. Bigla ko na-miss ang presensya niya at ang mga paalala niya sa akin. Ako pa yung natukso na i-chat or tawagan siya ng panahon na yon. Pero dahil sa iyo kong sumira sa napag-usapan naming dalawa, ay pinipigilan ko ang aking sarili. Panay ang stalk ko sa social media ni Regine pero wala siyang update kaya talagang wala akong ideya sa kung ano ang nangyayari sa buhay niya habang cool off kami. Napaparanoid na rin ako na baka meron na siyang bagong lalaki na nakilala at baka may dinedate na siya. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa utak ko, Papa Dudut. Halos hindi na ako makatulog ng maayos at makapag-concentrate sa aking trabaho. Kahit nang makipag-date sa ibang babae ay nawala na ako ng gana. Wala akong ibang gustong makasama at makita kundi si Regine lamang. Masasabi ko na ako ang mas nahirapan sa aming dalawa ni Regine nang mag-cool off kami. Sa hindi namin pagkikita at pag-uusap ay doon ko na na-realize na mahal ko pala siya at hindi ko siya kayang mawala sa buhay. Aminado ako sa aking sarili na binaliwala ko siya
at tinitaken for granted ng panahon na magkasama kami at palagi siyang nandyan. Saka ko lang na-appreciate si Regine nang hindi ko na siya nakikita kahit na isang beses sa isang linggo. Isang gabi pagka-uwi ko sa aming bahay ay napansin ko ang kapatid kong babae na dalagita na patingin-tingin sa akin at parang may gustong sabihin. Hindi na ako nakatiis kaya naman tinanong ko siya kung meron ba siyang gustong sabihin sa akin o baka meron siyang ipapabili. Aniya ay meron siyang sasabihin pero huwag na lamang daw kasi baka magalit ako. Siyempre na-curious na ako papadudot at pinilit ko na ang kapatid ko na sabihin sa akin kasi hindi ako makakatulog sa pag-iisip kapag ganon. Kayo pa ba ni Ate Regine kuya? Tanong ng kapatid ko sa akin. Oo, bakit? Nagtataka kong tanong. Relax ka lang sa sasabihin ko kuya ha. Kanina kasi nung nasa mall ako ay nakita ko si Ate Regine na may kasamang lalaki. Feeling ko hindi niya kamag-anak kasi nakakbay yung guy kay ate. Yun lang naman. Sorry kung sinabi ko sa iyo ha. Tura ng kapatid ko. Feeling ko ay paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo ang dibdib ko sa aking nalaman mula sa aking kapatid Papa Dudut. Sobra akong nasaktan kahit pa hindi ako sigurado kung kaano-ano ba ni Regine ang lalaking kasama niya sa mall. Naisip ko na baka nga may bago nang minamahal si Regine at mas lalo akong nasaktan sa naisip ko na yon. Sa sobrang pag-iisip ko na baka pinalitan na ako ni Regine ay napanaginipan ko pa siya na may ibang kahalikan na lalaki at ginawa nila yon sa mismong harapan ko pa. Sa original kong plano, kaya ako nakipag-cool off kay Regine ay si Regine ang dapat na unang lalapit sa akin para makipag-usap. Tapos sasabihin ko na kaya ko pala na wala siya at makikipag-break na ako. Pero dahil sa nararamdaman ko sa mahigit 1 month na wala kaming communication ay nagiba na ang plano ko, Papa Dudut. Pakikipagbalikan na ang gusto ko at sinabi ko sa sarili ko na magiging mabuting boyfriend na ako sa kanya. Napaisip na rin ako na baka oras na para mag-level up na kami ni Regine sa aming relasyon. Bumili ako ng medyo mamahaling singsing gamit ang savings ko dahil ang plano ko ay mag-propose na ako sa kanya ng kasal. Tiwala pa ako noon na tatanggapin ni Regine ang proposal ko kasi alam ko na ako pa rin ang mahal niya. Tinawagan ko na rin si Regine sa number niya at kinumusta ko siya. Ayos lang naman daw siya at sinabi ko sa kanya na baka pwedeng magkita na kami. Pumayag naman si Regine at ang pinili kong date ay ang araw ng monthsary namin para sa buwan na yon. Tapos ang lugar kung saan kami magkikita ay isang rooftop restaurant na favorite naming kainan dati. Doon na rin ako magpo-propose ng kasal sa kanya, Papa Dudut. Sobra akong excited sa paghihintay ng araw ng pagkikita ulit namin ni Regine. Matapos ako makipag-cool off sa kanya hanggang sa dumating na ang araw na yon. Napansin ko na mas gumanda si Regine at nagbago rin siya ng style ng buhok niya. Piniklian niya ang mahaba niyang buhok. Kumain muna kami at nang matapos na ay doon na ako nagumpisang magsalita, Papa Dudut. Una ay tinanong ko siya kung meron na siyang bagong mahal. Sabi niya ay wala at sinabi ko na nakita siya ng kapatid ko na may kasamang lalaki na nakakbay pa sa kanya sa isang mall. Natawa muna si Regine at ang sabi niya ay baka ang bakla niyang katrabaho ang nakita ng kapatid ko na kasama niya. Kung meron man daw siyang dinidate habang cool off kami ay sasabihin naman niya sa akin. Sinabi ko kay Regine na malaki ang naparealize sa akin ng pakikipag-cool off ko sa kanya. Nakita ko ang importansya niya at mas naramdaman ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Humingi ako ng sorry sa kanya kung matagal ko siyang binaliwala. Nangako ako sa kanya na magbabago na ako at hindi na ako babalik sa hindi magandang pagtrato ko sa kanya. Regine, tinatapos ko na ang cool off natin. Bumalik na tayo sa dating tayo. Mahal na mahal kita. Buong puso kong pahayag sa kanya. Nagtaka ako kung bakit bigla na namang naiyak si Regine, Papa Dudut. Ang akala ko ay luha yon ang kasiyahan. Ngunit mali pala ako. Eson? Ako rin kasi may na-realize nung nag-cool off tayo. Na-realize ko ang worth ko. Sa mga taon na naging tayo,
Wala akong ginawa kung hindi ang intindihin ka kung bakit mo ako binaliwala. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ka naman ganon dati kaya alam kong babalik ka rin sa dating Eso na nakilala ko. Pero hindi eh. Tapos nakipag-cool off ka pa sa akin. Sa mahigit 1 month na magkahiwalay tayo ay doon ko nalaman na kaya ko na wala ka. Sorry Eson pero nakipagkita lamang ako sa iyo ngayon para sabihin sa iyo na gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Mahabang sabi ni Regine habang lumuluha. Napatulala ako sa narinig ko mula kay Regine dahil hindi ko yon inaasahan. Ang ine-expect ko ay tatanggapin niya ang pakikipagbalikan ko. Nakiusap ako kay Regine na baka bigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon pero ayaw niya talaga. Maraming beses na niya akong binigyan ng pagkakataon pero sinayang kong lahat ng yon. Kung totoo daw na nagbabago na ako ay iparanas ko na lamang daw ang pagbabago ko sa susunod na babae na mamahalin ko. Sobrang sakit ng naramdaman ko ng gabing yon, Papa Dudut. Nangihinayang ako sa singsing na binili ko para sa kanya para sa proposal ko kay Regine. Hindi ko na yon naipakita sa kanya kasi after niyang sabihin na nakikipaghiwalay na siya ay umalis na siya at iniwan na ako sa restaurant na yon. Pag-uwi sa bahay ay iyak ako ng iyak. First time na umiyak ako ng ganon sa buong buhay ko. The next day ay sinubukan kong kausapin si Regine pero hindi ko na makontak ang number niya. Sinubukan kong i-check ang mga social media niya pero hindi ko na makita. Hindi ko alam kung nag-deactivate ba siya o blinak na niya ako. Gumawa pa talaga ako ng dummy account at nakita ko gamit ang account na yon ng mga social media ni Regine kaya nalaman kong blinak na pala niya ako, Papa Dudut. Hindi pa rin ako sumuko, ang lakas pa rin ang paniniwala ko na mahal pa ako ni Regine at baka kapag sinuyo ko siya o niligawan ulit ay babalikan na niya ako. Kaya pinuntahan ko siya sa bahay nila pero ayaw na niya akong harapin. Kahit ang parents niya ay sinabi sa akin na tigilan ko na si Regine kasi walang ibang gustong gawin si Regine kundi ang mag-move on. Naging makulit ako ng time na yon, Papa Dudut, kung hindi sa bahay ay sa trabaho ko pinupuntahan si Regine. Nagpapadala ako ng bulaklak at sulat sa kanya kahit na hindi ako sigurado kung tinatanggap ba niya ang mga yon o tinatapon niya lamang sa basurahan. Kung hindi ako nagkakamali, inabot din ng 2 buwan akong ganon. Kahit wala akong nakukuhang response mula kay Regine ay patuloy pa rin ako sa pagpapadala ng kung ano-ano sa kanya. Hindi pa rin ako huminto sa pag-iisip na babalik pa rin si Regine sa akin. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat message mula kay Regine. Nakalagay sa chat niya na tigilan ko na siya dahil kung iniisip ko pa raw na babalik ako sa kanya sa lahat ng ginawa ko ay hindi na yon mangyayari. Hindi na raw niya ako mahal. Pabayaan ko na lang daw siya na makapag-move on ng tahimik. Nang mabasa ko ang chat na yon ay nakablock na ulit ako kay Regine. Talagang sinendya lang yon tapos ay blinak na niya ako ulit, Papa Dudut. Hindi man lang niya ako binigyan ng chance na makapag-reply sa kanya. Gusto ko sanang sabihin kay Regine ang harapan ng unfair niya. Kasi hindi niya ako mabigyan ng last chance at talagang nagagawa pa niya akong tiisin. Pero bigla akong naalala ang lahat ng pambabaliwala ko sa kanya. At doon ko napagtanto na ako pala ang totoong naging unfair kay Regine. Matagal ako naging unfair sa kanya, Papa Dudut. Kung ano man ang trato niya sa akin matapos niyang makipaghiwalay sa akin ay resulta ng pambabaliwala ko sa kanya. Na-realize ko rin na hindi nga talaga deserve ni Regine ang lalaking kagaya ko. Ang dapat kay Regine ay isang lalaki na kaya siyang pahalagahan at kayang ibalik ang effort at pagmamahal na ibinibigay niya. Sobrang tanga ko para pakawalan pa ang babaeng kagaya ni Regine, Papa Dudut. Pero naisip ko na mas magiging masaya siya sa ibang lalaki. Kaya kahit masakit ay tinanggap ko na kahit kailan ay hindi ko na magagawang maibalik ang pagmamahal ni Regine sa akin. Kahit sa kasalukuyan ay nagmo-move on pa rin ako kay Regine, Papa Dudut. Hirap na hirap akong makalimutan siya at may panghihinayang pa rin sa aking puso. Alam ko na sobrang laki ng kasalanan ko sa kanya. Kaya para makabawi sa kanya ay hindi ko na lamang siya ginulo. Ipinagdarasal ko rin na sana
ay isang mabuting lalaki ang susunod na mamahalin niya at hindi ang kagaya ko. Ang huling balita ko kay Regina ay palis na siya sa Pilipinas para sa ibang bansa na magtrabaho. Wala akong ibang hiling kundi ang kaligtasan niya at ang pagtatagumpay niya sa buhay. Dito ko na pala tatapusin ang aking kwento. Papa Dudut, sana ay may nakuhang aral ang mga listeners mo sa aking kwento, lalo na sa mga kalalakihan na binabaliwala ang kanilang girlfriend o asawa. Sana'y huwag kayong magaya sa akin na sobrang nagsisisi. Totoo nga na ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Nakasubscribe na rin po ako sa inyong mga YouTube channel. Ang Papa Dudut, ang Papa Dudut Vlogs at ang Kaistorya YouTube channel mo. Maraming salamat, Papa Dudut. Lubos na gumagalang Eson. Malalaman mo ang halaga ng isang tao kapag ito ay wala na sa iyo. Malalaman mo kung gaano siya kaimportante kapag huli na ang lahat. Kung nakikita mo naman na maganda ang ipinapakita sa iyo ng partner mo, ay suklian mo ito ng maganda at mabuti. Kung nararamdaman mo na medyo nagsasawa ka na sa routine ninyong dalawa ng partner mo, ay humanap kayo ng bagong pagkakabalahan o activity na pwede ninyong gawin nang kayo ay magkasama. Lahat ng relasyon ay dumarating sa point na nagkakasawaan, ngunit ito ay hindi konkretong dahilan upang baliwalain mo ang partner mo at iparamdam mo na hindi siya mahalaga. Huwag mong sayangin ang pagmamahal na ibinigay niya sa iyo dahil lahat ng tao ay merong limitasyon. Lahat ng tao ay napapagod at kapag napagod na yan, minsan kahit na anong pilit at effort mo ay hindi na siya babalik sa iyo. Huwag po ninyong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.